I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Welcome to our 76th day of prayer and devotion. Mga kapatid, ang title po ng ating devotion ngayon, The Good News of Peace. Mabuting balita ng pakikipagkasundo. Ano ba ang sinasabi ng peace sa Bible? Peace is a state of harmony, tranquility, and absence of conflict. In other way, this is a blessing from God. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan sa Ephesians 6:15. Ito po ang sinasabi, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. At isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Naranasan mo na ba ang kaguluhan sa buhay? Hindi ba napakahirap? May sleepless moments at lagi mo siyang inaalala. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayon ay tungkol sa pagkakapagkasundo o kapayapaan. May 3 puntos na ibig kong dalhin sa atin. Una, understanding the gospel of peace. Maunawaan natin ang ebanghelyo ng pakikipagkasundo. Bilang tagasunod ni Kristo, pag nilay-nilayan natin ang kahalagahan ng mensahe ng pakikipagkasundo at ipanalangin ng malalim na pag-unawa ng ebanghelyong ito, may mahalagang mensahe na dapat nating gawin. Una, aktibong isulong ang pagkakaunawaan, hindi ang karahasan, pagkakaisa sa pamilya, sa iglesia at sa komunidad. Maiparating ang kahalagahan at mapigilan ang di pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pag-uusap na may positibong pananaw para malutas na sama-sama ang sigalot at mga problema. Bigyan ng pagkakataon ang isang individual na maging agent of change sa mamagitan ng pagsasama-sama o pagsasabuhay ng kultura ng kapayapaan, hindi ang pagkapuot sa kapwa. Education and awareness. Teach children and adults the importance of peace and conflict resolution. Number 2, praying for clarity in communication. Pananalangin tungkol sa malinaw na pakikipagtalastasan. Hingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas ng loob na makapagsalita ng ebanghelyo ng pakikipagkasundo at kapayapaan ng malinaw at tayo ay maintindihan ng iba. Pray the ability to connect with others on this topic. Number 3, living as an ambassador of peace. Isaalang-alang natin paano kakatwiranan o kakatuwanin ang mensahe ng kapayapaan sa pang-araw-araw nating buhay. Ipanalangin natin ang pagkakataon na maging peacemaker o tagapamayapa sa ating komunidad. Very recently, mga kapatid, napakasarap ng aking pakiramdam. Kami ay naging agent of change ng aking asawa, na kami ay may pinaglapit na halos 3 buwang hindi nagkakasundo. Pero dahil andun yung urge sa aming mag-asawa na sila ay mapagkasundo, tinawag namin sila at binahaginan ng itong mga salitang ito. At alam nyo ang naging resulta? Sila ay nagkaroon ng pag-uusap na payapa. At nakita namin na ginamit kami ng Panginoon ng pagkakataong iyon. Bilang konklusyon, tandaan natin ito. Tatagpuan natin sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon na patuloy
na nagmamahal sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mensahe ng kapayapaan na iyong ipinagkaloob sa amin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, at gawin mo akong isang maging halimbawa na ito ay maipamuhay ko, Panginoon, sa salita at sa gawa. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. See you po sa susunod na pagbubulay-bulay. Magandang araw po sa ating lahat.